Disclaimer: ang kwentong inyong matutunghayan ay batay sa mga kwento at paniniwalang kumalat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Layunin lamang nito ay magbigay ng kaalaman, libangan, at takot bilang bahagi ng ating mayamang kulturang Pilipino. Anumang pagkakahalin tulad ng mga pangalan, lugar, at pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Hindi rin ito humihikayat ng anumang maling paniniwala o pamahiin, kundi isang pagsasalaysay ng mga kwentong bayan na nakaugat na sa ating tradisyon. Sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at tahimik na kagubatan, nakatira ang aming pamilya. Simple lamang ang aming pamumuhay, ang aking ama ay isang magsasaka, ang aking ina ay isang mananahi, at kaming magkakapatid ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Bagamat hindi marangya ang aming kalagayan, kontento na kami sa payak na buhay na mayroon kami. Ngunit ang katahimikan naming ito ay unti-unting magbabago nang dumating sa aming tahanan ang isang babaeng aakalaing karaniwan lamang, ang aming katulong na si Aling Rosa. Nagsimula ang lahat noong 1 taon. Dahil sa dami ng gawain sa bukid at bahay, nagdesisyon ang aking ina na kumuha ng katulong. Sa rekomendasyon ng isang kakilala, ipinakilala sa amin si Aling Rosa, isang babaeng nasa edad 40, medyo payat at may malalim na mga mata. Sa unang tingin, mukha siyang mahinhin at masunurin. Mabilis siyang kumilos at hindi makabasag pinggan. Tuwang-tuwa si nanay dahil sa wakas ay may katuwang siya sa mga gawaing bahay. Sa mga unang araw, wala kaming nakikitang kakaiba. Masipag si Aling Rosa. Maaga siyang gumigising para magluto ng almusal, naglalaba at nag-aalaga sa mga bata. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti naming napansin na may ilang bagay na tila hindi tugma sa kanyang anyo. Kapag sumasapit ang dapit hapon, madalas siyang tumitig sa malayo, nakapako ang kanyang mga mata sa papalubog na araw na tila may hinihintay. Minsan naman, nahuhuli ko siyang nakikinig sa mga huni ng ibon na parabang may kausap siya. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos mula sa kusina. Bumangon ako upang silipin at doon ko nakita si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng kalan. Walang apoy, ngunit nakatitig siya sa kawali na parang mailaman ito. Nang mapansin niyang gising ako, bigla siyang ngumiti at nagkunwaring naglilinis lamang. Hindi ko nalang pinansin, ngunit ang tanong ay nanatili sa isip ko, bakit siya gising sa ganoong oras at bakit ganoon ang kanyang ikinikilos? Maging ang aking mga kapatid ay nakapansin din ng kakaiba. Ang bunso naming si Liza ay minsang nagsabi, "Ate, bakit po parang iba ang tingin ni Ate Rosa sa akin?" Parang galit siya kahit wala naman akong ginagawa. Napatingin ako sa kanya at sinaway na lang, sinabing baka nananaginip lang siya o baka pagod lang ang aming katulong. Ngunit sa kaloob-looban ko, nagsimula na akong mangamba. Ang baryo naming tinitirhan ay puno ng iba't ibang kwento ng kababalaghan. Madalas ikwento ng matatanda na may mga nilalang na hindi basta-basta nakikita, mga aswang, mangkukulam, at lamang lupa. Sa tuwing nagkukwentuhan ang mga matatanda tuwing gabi, laging binabanggit na dapat mag-ingat lalo na kapag may bagong tao sa baryo. Ang mga nilalang na ito raw ay magaling magtago sa katauhan ng isang karaniwang tao. At kung hindi ka mapagmatsyag, maaaring isa sa kanila ay kasama mo na pala sa iyong sariling tahanan. Habang patuloy ang mga araw, lalong tumitindi ang aking pagkakaramdam ng takot. Kapag dumaraan si Aling Rosa, madalas kong nakikitang nakayuko, at ang kanyang mga labi ay tila bulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kapag tinatanong namin siya kung ano ang kanyang sinasabi, ngingiti lamang siya at sasabihing nagdarasal siya. Ngunit kakaiba ang pakiramdam sa tuwing naririnig ko iyon, hindi dasal, kundi parang kakaibang orasyon. Sa kabila nito, ipinilit ng aming pamilya na manatili siyang kasama namin. Una, dahil malaking tulong siya sa gawaing bahay. Pangalawa, dahil nahihiya rin kami sa aming kakilala na nagrekomenda sa kanya. Ngunit ang desisyon naming ito ang magsisimula ng mas nakakatakot na kabanata sa aming buhay, isang kabanatang magtuturo sa amin ng leksyon na hindi namin kailanman malilimutan. Ang gabing iyon ang simula ng lahat. Ang gabing mag-uugat ng pagkakabisto sa isang lihim na matagal nang nakatago sa katauhan ni Aling Rosa. At hindi na kami kailanman magiging katulad ng dati. Nagsimula ang lahat sa tila mga simpleng bagay lamang, mga pangyayaring aakalain mong normal kung hindi mo pagbibigyang pansin. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, nagiging mas malinaw na may mali at may aninong bumabalot sa aming tahanan. Una kong napansin ang biglaang pagkawala ng mga pagkain.
Tuwing hapunan, sinisigurado ni nanay na sapat ang ulam para sa lahat. Madalas ay may sobra pa nga para sa almusal kinabukasan. Ngunit pagsapit ng umaga, laging kulang na o kaya'y tuluyang wala na ang mga natira. Unay inisip naming baka kinain ng aso o pusa sa paligid. Ngunit nang isarado na namin ang mga pinto't bintana tuwing gabi, nagpatuloy pa rin ang pagkawala ng mga pagkain. Minsan ay adobo, minsan ay tinolang manok, at minsan ay nilagang baboy, lahat ay parang may mahiwagang kamay na kumukuha ng palihim. Naging usapan naming magkakapatid ang bagay na ito. Baka naman si Ate Rosa ang kumakain, tanong ng kapatid kong lalaki. Nagkibit balikat lamang ako, hindi makasagot. Posible nga, pero bakit naman siya kakain ng ganoong oras at hindi man lang humihingi ng paumanhin kung naubos niya ang pagkain? Habang patuloy ang mga misteryosong pagkawala ng ulam, nagsimula ring mangyari ang mas nakakakilabot. Madalas na may maririnig kaming mga yapak sa bubong tuwing hating gabi. Minsan ay banayad lang, ngunit minsan naman ay tila mabibigat na yapak ng isang taong naglalakad sa itaas. Hinahanap namin kung may pusang umaakyat, ngunit wala kaming nakikitang bakas kinabukasan. Ang aming ama pa nga ay umakyat sa bubong isang umaga upang suriin kung may sira, ngunit maayos naman ito. Wala siyang nakitang palatandaan ng kahit anong hayop. Hindi lamang iyon. Minsan, habang natutulog ako, bigla na lamang akong nagigising sa kakaibang tunog, parang mahinang ungol na galing sa kusina. Kapag bumabangon ako upang silipin, madalas ay makikita ko si Aling Rosa na nakaupo roon, walang ginagawa, nakatitig lamang sa dingding. Kapag tinatanong ko kung anong ginagawa niya, ngingiti lang siya at sasabihing nagising siya para uminom ng tubig. Ngunit bakit lagi siyang naroroon tuwing may kakaibang ingay? Pinakakilabot sa lahat ang nangyari sa aming bunsong kapatid na si Liza. Madalas siyang magising sa gabi na umiiyak, sinasabing na naginip daw siya na may babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nakatitig sa kanya at parang handang kumain. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, takot ba o awa, dahil sa murang edad niya, paano niya maisasalarawan ang ganoong nakakatakot na bagay. Tinatahan lang siya ni nanay at sinasabing panaginip lamang iyon. Pero sa likod ng mga salita ni nanay, nakikita ko rin ang pangamba sa kanyang mga mata. Dumating ang isang gabi na napatunayan naming hindi basta panaginip ang lahat. Habang natutulog si Liza, bigla siyang nagsisigaw. Agad kaming nagtungo sa kanyang silid. At sa sandaling iyon, nahuli ng aming mga mata si Aling Rosa, nakatayo sa gilid ng kama ng aking bunsong kapatid. Nang makita niya kaming lahat na naroroon, mabilis siyang umiti at nagsabing, "Pasensya na po." Ginising ako ng iyak ni Liza, tiningnan ko lang siya. Ngunit may kung anong lamig ang dumapo sa aking katawan nang makita kong tila nangingintab ang kanyang mga mata sa dilim, at ang kanyang mga labi ay may bakas ng pulang mansa na parang dugo. Mula noon, hindi na mapakali ang aming pamilya. Nagpatuloy ang mga ingay sa bubong, ang mga pagkawala ng pagkain, at ang mga bangungot ng aking kapatid. Ngunit pinipilit naming itanggi ang lahat, marahil dahil takot kaming tanggapin ang mas nakakatakot na posibilidad, na ang taong tinanggap namin bilang bahagi ng aming pamilya ay hindi pala karaniwan. Ang aming baryo ay may mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang. Ayon sa matatanda, may ilan sa kanila na pumapasok sa mga bahay bilang kaibigan o katulong, at unti-unting ipinapakita ang kanilang tunay na katauhan sa mga hindi maingat na pamilya. Kapag narinig ko ang mga kwentong iyon, hindi ko maiwasang iugnay si Aling Rosa sa mga palatandaang binabanggit ng mga matatanda. Lalo akong natakot nang maalala ko ang sinabi ng isa kong kapitbahay, kapag may laging nawawalang pagkain, kapag may batang laging may bangungot, at kapag may ingay sa bubong tuwing gabi, maghanda ka, dahil baka aswang na ang nasa paligid mo. Ngunit paano kami makakasiguro? At kung sakali mang totoo ito, ano ang dapat naming gawin? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa aming mga isipan, at unti-unting binalot ng takot ang aming bahay. Ang dating tahimik na pamumuhay ay napalitan ng pangamba. Ang bawat dilim ng gabi ay tila isang banta, at ang bawat kilos ni Aling Rosa ay nagiging misteryo. Sa kabila nito, wala pa rin kaming lakas ng loob upang harapin ang katotohanan. Ngunit alam naming darating ang panahon na hindi na kami makakatakas. Sapagkat ang bawat kakaibang pangyayaring ito ay unti-unti nang naglalapit sa amin sa mas malaking lihim, ang totoong katauhan ng aming katulong. Habang lumalalim ang gabi at patuloy na bumibigat ang aming mga hinala,
dumating ang isang pagkakataon na hindi na maikakaila ang matagal na naming pinaghihinalaan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa bukid, maaga kaming natulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na kalabog mula sa kusina ang pumukao sa aming lahat. Agad kaming bumangon at ako ang unang nagtungo roon upang alamin kung ano ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Aling Rosa na nakayuko, tila nagmamadaling pinupulot ang isang bagay mula sa sahig. Noon ko lang napansin ang kakaibang amoy na kumalat sa buong kusina, isang matapang at nakakasulasok na amoy na parang dugo na ilang araw nang nabulok. Lumapit ako ng dahan-dahan at doon ko nakita, isang malaking piraso ng lamang loob, mamasa-masa pa at umaagos ang dugo, nakakalat sa sahig. Hindi ito karaniwang karne ng baboy o baka. May anyo itong masyadong kakaiba, masyadong malapit sa laman ng tao kaysa sa hayop. Nagulat ako at napatigil. Napansin ni Aling Rosa na nakatingin ako at agad niyang tinakpan ng basahan ang mga laman. Ah, naku iha, pasensya ka na. Nadulas lang ako. Karne lang to ng baboy, binili ko kanina sa palengke, paliwanag niya habang pilit nang umiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakikipagtitigan, bagkus ay lumilihis na parang may itinatago. Dumating ang panganay kong kapatid na si Junjun at siya rin ay napatigil sa nakita. Ate, hindi yan karne ng baboy, bulong niya sa akin. Napalunok ako, hindi makapagsalita. Ngunit bago pa kami makapag-usisa, mabilis nang isinilid ni Aling Rosa sa isang lumang bayong ang mga laman at nagmamadaling inilagay sa loob ng kanyang silid. Iniwan niya kaming pareho na nagtitinginan, puno ng pangamba at tanong. Kinabukasan, hindi namin nabanggit agad ang nakita. Natatakot kami na baka kami mali at mapahiya lang, o mas malala, baka malaman ni Aling Rosa na pinaghihinalaan na namin siya. Ngunit habang naglalakad ako papuntang silid niya upang magdala ng labada, muling sumalubong sa akin ang mabahong amoy na nanuot sa hangin. Nanggagaling iyon mula mismo sa kanyang kwarto. Parang may nakatagong bagay na hindi dapat nakikita ng iba. Simula noon, naging mas mapanuri na ako. Napansin kong tuwing gabi, bago pa man maghating gabi, ay laging nagdadala si Aling Rosa ng isang bayong na mahigpit na nakatali. Hindi namin alam kung saan siya galing o saan niya iyon kinukuha. Kapag tinatanong namin, sasabihin lang niyang mga gulay galing sa kapitbahay, o kaya, mga tira-tira lang na ibinigay ng kamag-anak. Ngunit bakit laging madugo ang kanyang mga daliri kapag bumabalik siya? Isang gabi, hindi na nakatiis si Junjun. Sinabi niya sa akin, ate, hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Kung hindi natin alamin, baka si Liza ang maging susunod na biktima. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Ngunit alam kong tama siya. Kailangan naming magmasid ng mas maigi. Kaya isang gabi, nagpanggap kaming tulog habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Aling Rosa. Habang nakahiga kami, narinig naming bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Banayad ang kanyang mga yapak, ngunit sapat para marinig naming dumaan siya sa sala patungo sa kusina. Pagdungaw namin, nakita naming bitbit niya ang isang bayong, at mula roon ay tumutulo ang dugo sa sahig, nag-iiwan ng mga bakas na pulang linya. Mabilis kaming nagkubli upang hindi mahalata. Ngunit hindi ko malilimutan ang larawang iyon, ang isang bayong na puno ng hindi maipaliwanag na lamang loob, at ang isang babae na dapat ay kasama namin sa bahay bilang tagapaglingkod, ngunit ngayon tila nagdadala ng kapahamakan. Kinabukasan, kinausap ko si nanay tungkol dito. Ngunit hindi siya agad naniwala. Baka namamalikmata lang kayo. Huwag kayong basta-basta husga, sabi niya habang nakatingin kay Junjun. Ngunit kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Alam kong nararamdaman din niya na may mali, ngunit ayaw pa niyang tanggapin. Ang gabi ng pagkakadiskubre ay nagsilbing mitsa ng aming takot. Mula noon, naging mas malinaw na mailihim si Aling Rosa na hindi dapat malaman ng kahit sino. Ngunit hindi rin namin alam kung paano siya mahuhuli nang hindi kami malalagay sa panganib. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kaming nababalisa. Ang mga kakaibang amoy, ang pagkawala ng pagkain, at ang mga yapak sa bubong ay nagiging mas madalas. At sa bawat pagdaan ng gabi, lalo naming nakikita ang mga piraso ng katotohanan. Hanggang sa dumating ang oras na wala ng atrasan, kailangang malaman ang buong katotohanan, kahit pa isugal namin ang aming buhay. Mula nang mahuli namin si Aling Rosa na may dalang mga kahina-hinalang lamang loob, hindi na kami mapalagay. Parang naging ibang tao na siya sa aming paningin,
hindi na ang masipag at tahimik na katulong, kundi isang aninong bumabalot sa aming tahanan. Lalong tumindi ang aming pag-iingat, at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na may tinatago siyang lihim na nakakatakot tuklasin. Kami ni Junjun ang unang nagkasundo na bantayan siya. Hindi namin masabi kay nanay at tatay ng diretso ang lahat, dahil natatakot kaming baka sabihing guni-guni lang namin ang lahat, o baka kami pa ang mapagalitan dahil sa pagsisilip. Kaya gabi-gabi, kapag natutulog na ang lahat, kami magpupuyat, nagmamasid sa bawat kilos ni Aling Rosa. Isang gabi, nakasilip kami mula sa maliit na siwang ng bintana sa kusina. Doon namin nakita siyang naglalakad patungo sa kanyang silid bitbit ang bayong na mahigpit na nakatali. Nang maipasok niya iyon sa kanyang kwarto, sumilip pa rin kami at nakita naming may inilabas siya. Hindi gulay, hindi prutas, kundi mga basang tela na pulang-pula sa dugo. Isa-isang hinugasan ni Aling Rosa ang mga iyon sa batya, pagkatapos ay ibinaon sa likod bahay na para bang ayaw niyang makita ng kahit sino. Kinabahan kami at halos hindi makahinga. Hindi na ito basta hinala, malinaw na may ginagawa siyang labag sa normal. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang gawin? Kinabukasan, habang naglalaba si nanay, napansin niya ang mga kakaibang marka sa damitan ni Aling Rosa. May mga tila pinong hiwa at mansa ng dugo na hindi matanggal. Ano itong mga ito, Rosa? Tanong ni nanay. Ngumiti lamang siya at sinabing, baka po nadikit sa karne kahapon. Pasensya na po. Ngunit alam naming hindi iyon ang totoo. Maging ang aming ama ay nakapansin. Minsang bumangon siya ng madaling araw para magtungo sa bukid, nasalubong niya si Aling Rosa na palabas ng bakuran, may bitbit na bayong. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Tanong ng ama. Magsisimba lang po ako, Mang Cardo. Sanay po kasi akong magdasal ng maaga. Sagot ni Aling Rosa. Ngunit nang dumating ang ama sa baryo, sinabi ng mga kapitbahay na sarado pa ang simbahan sa mga ganoong oras. Doon na nagsimulang magduda si tatay. Ngunit tulad ni nanay, pinili niyang huwag muna itong ipakita sa amin. Sa halip kami ni Junjun ang tahimik na nagpatuloy ng pagbabantay. Minsan, sinubukan naming silipin ang kanyang silid habang wala siya. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan at agad kaming sinalubong ng matapang na amoy ng dugo at bulok na laman. Doon, nakita namin ang ilang kakaibang bagay, mga bote ng langis na hindi pangkaraniwan, may halong buhok at kuko, mga dahon at ugat na hindi namin kilala, at isang lumang libro na nakasulat sa wika na hindi namin maintindihan. Lahat ng ito'y nakalagay sa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit bago pa man namin maimbestigahan ng husto, narinig naming papalapit na ang kanyang mga yapak, kaya't nagmamadali kaming lumabas at nagkunwaring abala sa bakuran. Sa bawat araw, lalo naming nakukumpirma ang aming hinala. Ngunit hindi namin alam kung paano haharapin ito. Kung aswang nga siya, paano namin siya mapapatunayan sa lahat? At kung mapatunayan man, handa ba kaming ilagay sa panganib ang aming sarili para lamang mahuli siya? Mas tumindi ang aming kaba ng isang gabi, nakita naming pumasok siya sa silid ng aming bunsong kapatid. Tahimik siyang lumapit kay Eliza, at sa mga mata ko mismo, nakita kong itinungo niya ang kanyang mukha sa liig ng bata, parang susunggaban. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit ano, kumalabog ang pinto nang pumasok si nanay dala ang lampara. Agad na umatras si Aling Rosa at ngumiti. Pasensya na po, tiningnan ko lang kung natatakpan siya ng kumot. Baka po lamigin. Ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkabigla, at sa kanyang mga labi, may bakas na parang sariwang dugo. Mula noon, naging mas maigting ang pagbabantay ng aming pamilya. Lahat kami nagkasundo, kahit si nanay at tatay na dati ayaw maniwala, na kailangan naming mahuli siya sa akto. Ngunit alam naming hindi ito magiging madali. Kailangan ng tiyaga, tapang at tiempo. Nagsimula kaming maglatag ng plano. Nagpasya si tatay na maglagay ng mga bawang at asin sa bawat bintana at pinto, ayon sa payo ng mga matatanda. Sinabi niya, kung totoo man ang hinala natin, hindi niya ito magugustuhan. At totoo nga, kinabukasan, nakita naming hindi lumabas ng silid si Aling Rosa hanggang halos tanghali. Parang pinipigilan siya ng kung anong hindi nakikita. Ngunit mas tumindi ang aming kaba nang dumating ang isang gabi na hindi na lamang siya nawala para magdala ng bayong. Sa pagkakataong ito, nakita namin siyang lumabas ng bahay nang walang dala, ngunit bumalik na may mga batik ng dugo sa kanyang damit at mga kamay. Hindi na namin kailangang mag-isip pa,
siya'y umaalis tuwing gabi upang gawin ang kanyang mga nakakatakot na gawain at pinipilit niyang itago ang lahat ng bakas. At sa bawat pagtatago niyang iyon, mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Ang aming katulong ay hindi ordinaryo. Siya ay may tinatagong lihim na malapit na naming mabunyag, isang lihim na magdadala sa amin sa mismong bingit ng kapahamakan. Dumating ang gabing hindi ko kailanman malilimutan, ang gabing nagpabago sa lahat ng aming takot mula sa hinala tungo sa katotohanan. Sa dami ng gabi ng pagbabantay, nagpasya si Junjun, ang aking panganay na kapatid, na sundan si Aling Rosa kung sakaling muli itong lumabas ng bahay. Ayaw ko sanang pumayag, ngunit nagpumilit siya. Kailangan nating malaman kung saan siya nagpupunta. Kung hindi, baka tuluyan tayong malagay sa panganib, anya, habang mariing nakatitig sa akin. Sa kabila ng kaba ko, napapayag niya ako na tulungan siyang magmasid mula sa loob ng bahay, habang siya naman ay tahimik na susunod kay Aling Rosa. Gabi iyon ng kabilugan ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang magbigay ng anino sa bawat bagay sa paligid. Habang lahat ay nagkukunwaring tulog, kami ni Junjun ay gising na gising, nakamasid sa pintuan ng silid ni Aling Rosa. Bandang hating gabi, narinig naming bumukas ang kanyang pintuan. Tahimik ang kanyang mga yapak, tila sanay na lumabas ng walang nakakapansin. Dala niya ang kanyang bayong na mahigpit na nakatali. Mabilis na sumunod si Junjun, dahan-dahan, halos hindi naririnig ang kanyang mga yapak. Ako na may nanatili sa bintana, pilit sinusundan ng tanaw ang anino nilang dalawa. Nakita kong tumawid si Aling Rosa sa likod bahay at tuluyang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mabilis ding naglaho si Junjun kasunod niya. Sa bawat tibok ng puso ko, para bang mas lumalakas ang kaba. Lumipas ang halos kalahating oras na wala akong naririnig ni anong balita. Ang lamig ng hangin ay lalong nagpapatingkad sa aking pangamba. Hanggang sa narinig ko ang isang sigaw mula sa di kalayuan, mahina ngunit malinaw. Agad kong kinilabutan dahil iyon ay boses ng aking kapatid. Kinabukasan, ikinwento ni Junjun ang lahat ng kanyang nakita. Nang sundan niya si Aling Rosa, nagtuloy ito sa isang liblib na bahagi ng kagubatan kung saan may isang lumang punong balete. Doon, inilapag ni Aling Rosa ang kanyang bayong at isa-isang inilabas ang mga lamang loob. Ngunit higit pa roon ang kanyang nasaksihan, sa harap mismo ng buwan, nakita niyang nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Unti-unting nag-iba ang hugis ng kanyang katawan, lumaki ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga kuko, at nagbago ang kanyang anyo na parang isang mabangis na halimaw. Ang dating tahimik at payat na babae ay nagmistulang isang nilalang na puno ng kasakiman at gutom. Hindi ako makapaniwala, ate, nanginginig na sabi ni Junjun. Sa harap ng mata ko, nakita ko siyang nagiging aswang. Kumakain siya ng lamang loob na parang hayop, at ang tunog ng kanyang pagkain para siyang hayop na wala nang pakialam sa mundo. Kinilabutan ako sa kanyang salaysay. Ang boses niya ay puno ng takot, at ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng larawang hindi na mabubura sa kanyang isipan. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Habang nagtatago si Junjun sa likod ng puno, biglang napalingon si Aling Rosa. Tila naamoy siya o naramdaman ang kanyang presensya. Halos mahuli niya ako, ate. Tumitig siya sa direksyon ko, at kita ko sa kanyang mga mata, alam niyang may nanonood, kwento ni Junjun, nanginginig pa rin. Mabuti na lang daw at mabilis siyang nakatakbo pa uwi bago pa siya tuluyang masunggaban. Pagkarinig ko nito, hindi ko na alam kung matatakot o maniniwala agad. Ngunit ang galit at takot ay sabay na sumiklab sa aking dibdib. Hindi na ito haka-haka lang, hindi na ito mga bulong o bangungot. Totoo, ang aming katulong ay isang aswang. Nang malaman ng aming mga magulang ang nangyari, agad kaming nag-usap-usap. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Delikado na tayo, lalo na ang mga bata, mariing sabi ni tatay. Ngunit hindi rin namin alam kung paano siya haharapin. Labanan ba agad? O maghintay ng tamang pagkakataon? Si nanay naman ay halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Ang bunso naming si Liza, walang kamalay-malay sa lahat, ngunit palaging umiiyak tuwing gabi, para bang nararamdaman na rin ang presensya ng kasamaan. Sa mga sumunod na gabi, mas naging matindi ang aming pagbabantay. Hindi na kami natutulog ng sabay-sabay. Laging may gising upang tiyakin na ligtas ang lahat. Ngunit habang pinipilit naming protektahan ang isa't isa, alam naming hindi magtatagal ay muling kikilos si Aling Rosa.
At kapag nangyari iyon, kailangan naming maging handa. Isang gabi, nagpasya si tatay na sundan si Aling Rosa, kasama ang isa sa aming kapitbahay. Sa pagkakataong ito, hindi na sila magtatago ng tuluyan. Layunin nilang kumpirmahin ang nakita ni Junjun. At totoo nga, nakita nilang muli si Aling Rosa sa ilalim ng buwan, nagbago ang anyo, at kumakain ng sariwang lamang loob na hindi na nila matukoy kung sa hayop ba o tao. Nang makita nila iyon, halos hindi na nila alam kung paano tatakbo pabalik. Ngunit malinaw na ang lahat, hindi na lang ito usapin ng hinala. Isa itong panganib na kailangang harapin. Ang gabing iyon ang nagtulak sa amin upang magdesisyon. Hindi na pwedeng magtagal pa. Kailangan naming maghanda ng paraan upang ilantad ang kanyang tunay na anyo sa harap ng lahat at upang maprotektahan ang aming pamilya laban sa kanyang kasamaan. Ngunit bago namin magawa iyon, alam naming kailangan pa naming malampasan ang mas nakakatakot na pagsubok, ang mismong harapin siya at mapatunayan ang aming nakita. Sa bawat araw na lumilipas, lalo naming nararamdaman ang bigat ng panganib. Hindi na ito simpleng lihim na tinatago. Ito'y isang halimaw na nagkukubli sa katauhan ng isang tao. At alam naming anumang oras, maaari niya kaming paslangin kung sakaling mahuli niyang siya'y aming binabantayan. Ang susunod na gabi ang magdadala sa amin sa bingit ng panganib, ang gabi kung saan wala ng atrasan. Matapos ang ilang gabi ng pagkubli at pagmamasid, dumating na ang sandaling hindi na namin maikakaila ang katotohanan. Ang lahat ng aming hinala, takot at pangamba ay tuluyan ng nabunyag. At sa gabing iyon, ang aming pamilya ay tuluyang naharap sa isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa mga alamat na ikinukwento ng matatanda. Nagsimula ito isang gabi nang mahuli mismo ni Nanay si Aling Rosa sa kusina. Bumangon si Nanay upang uminom ng tubig at nagulat siya nang makita si Aling Rosa na nakayuko sa mesa, para bang may kinakain. Noong unay inisip niyang ulam lamang ang kinakain nito, ngunit nang lumapit siya ay bigla siyang natigilan. Sa ibabaw ng mesa, kitang-kita niya ang isang piraso ng lamang loob, sariwa, basa ng dugo, at halatang hindi galing sa palengke. At higit sa lahat, nakita niyang mismong mga kamay ni Aling Rosa ang dumidiretso sa hilaw na karne, walang pag-aalinlangan, walang takot, walang pakialam. Nako, Rosa, ano yan? Nanginginig na tanong ni Nanay. Nagulat si Aling Rosa, agad na nagtago ng laman at mumiti. Pasensya na po, Maam. Karne lang po ito ng manok. Hindi ko lang naihanda ng maayos, paliwanag niya. Ngunit baka sa kanyang labi ang mga bakas ng dugo, at ang kanyang mga matay tila kumikislap sa dilim. Hindi na nakasagot si Nanay, dali-daling bumalik sa kwarto at ginising si Tatay. Doon na nagsimula ang matinding diskusyon. Hindi na ito pwede, mariing sabi ni Tatay. Kung hindi natin haharapin, baka isa sa atin ang maging biktima niya. Sa wakas, lahat kami ay nagkaisa, kailangan na naming ilantad ang kanyang tunay na anyo. Ngunit paano? Hindi kami maaaring lumapit sa kanya nang wala kaming sapat na lakas o proteksyon. Kaya't nagdesisyon si Tatay na humingi ng tulong sa isang albularyo sa kabilang baryo. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng isang kilalang albularyo, si Kapedro. Kilala siya sa baryo bilang taong may kakayahang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Nang marinig niya ang aming kwento, agad siyang naniwala. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa inyong lugar, sabi ni Kapedro. Kung totoo ang nakita ninyo, walang duda, isa nga siyang aswang. Binigyan niya si Tatay ng mga gamit, bawang, buntot pagi, langis na itinapal sa mga pintuan at bintana, at isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng punong balete. Nang gabi ring iyon, inihanda namin ang lahat. Nilagyan ng bawang at asin ang bawat sulok ng bahay. Inilagay ang krus sa ibabaw ng pintuan ng kusina. At kami naghintay. Sa aming lahat, ramdam ko ang kaba. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam naming may malaking laban kaming kakaharapin. Bandang hating gabi, narinig naming bumangon si Aling Rosa mula sa kanyang silid. At tulad ng dati, dumiretso siya sa kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Paglapit niya sa pintuan, bigla siyang napahinto. Kitang-kita naming nahirapan siyang buksan ang pinto. Nang mapansin niyang may bawang at asin sa paligid, bigla siyang napasigaw ng isang nakakakilabot na tinig na hindi na parang sa tao. Ano nang ginawa ninyo? Malakas niyang sabi, habang ang kanyang tinig ay nag-iba, mas malalim, mas mabangis.
Doon tuluyang nahulog ang aming mga takot sa katotohanan, hindi na siya nagkukubli. Ang aming katulong, si Aling Rosa, ay isang ang aswang. Ang kanyang mukha ay nagbago sa harap namin, ang kanyang mga mata ay lumiwanag, ang kanyang mga ngipin ay humaba, at ang kanyang mga kuko ay tumalim na parang pangil ng hayop. Halos hindi kami makagalaw sa takot. Ngunit si tatay, hawak ang krus na ibinigay ni Kapedro, ay lumapit at mariing ipinakita ito kay Aling Rosa. Umalis ka sa bahay namin, demonyo kang nilalang, sigaw niya. Napasigaw muli si Aling Rosa, umuurong ngunit hindi tuluyang umaalis. Para bang may puwersang pumipigil sa kanya. Kami namang magkakapatid ay nagtakbuhan upang protektahan si nanay at si Liza. Nakikita kong nanginginig si Bunso, hindi alam ang nangyayari, ngunit alam niyang may masama sa harap niya. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nakatuon sa kanya, parang uhaw na uhaw sa dugo ng bata. Gusto niya si Liza, bulong ni Junjun, halos hindi makapaniwala. At doon ko lalo pang naramdaman ang tindi ng aming panganib. Ngunit hindi kami nagpadaig. Lahat kami isumigaw ng dasal, hawak ang bawang at asin, habang si tatay ay mariing ipinupukol ang langis na ibinigay ni Kapedro sa paanan ni Aling Rosa. Bigla itong napaatras, napapasigaw sa sakit na parang sinusunog ang kanyang balat. Doon namin nakitang totoo nga ang mga sabi-sabi ng matatanda, may bisa ang mga panlaban na iyon. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng aming bahay, nagbitiw siya ng mga salita na lalong nagpatindig ng aming balahibo. Hindi pa rito nagtatapos, babalik ako. At kapag bumalik ako, wala nang makakapigil sa akin. At sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng bahay, naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan kami halos hindi makahinga, nanginginig at puno ng takot. Ngunit malinaw ang lahat, nabunyag na sa wakas ang katotohanan. Ang aming katulong ay hindi tao, kundi isang aswang na nagkukubli sa loob ng aming tahanan. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon kami bilang pamilya. Walang nakatulog. Lahat kami gising, nagdarasal, at nag-iisip ng susunod na hakbang. Dahil alam naming hindi pa tapos ang lahat. Nabunyag na ang kanyang lihim, ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas na kami. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng pangakong puno ng panganib. At ang tanong na gumugulo sa aming isipan, kailan siya babalik? Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbubunyag ng katotohanan. Bagamat na itaboy namin si Aling Rosa mula sa aming tahanan, hindi kami kailanman naging panatag. Ang kanyang mga huling salita ay parang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw sa aming isipan, babalik ako. At kapag bumalik ako, wala nang makakapigil sa akin. Dahil dito, hindi kami nag-relax. Lalong naging mahigpit ang pagbabantay namin at halos hindi na kami makatulog ng mahimbing. Muli naming pinatawag si Kapedro, ang albularyong tumulong sa amin. Dinala niya ang ilan pang gamit, mga langis na pangontra, mga dasal na nakasulat sa lumang papel, at isa pang mas malaking krus na ipapako sa harap ng bahay. Huwag kayong bibitaw. Kapag bumalik siya, mag-ingat kayo. Huwag kayong matatakot dahil doon siya kumukuha ng lakas, paalala niya. Tumango kami, ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong mahirap hindi matakot sa isang nilalang na handang pumatay. Dumating ang gabing kinatatakutan namin. Malakas ang hangin, tila may paparating na bagyo, ngunit kakaiba ang katahimikan sa paligid. Ang mga aso sa paligid ay walang tigil sa tahol, ang mga manok ay tila balisa, at ang hangin ay may dalang amoy na hindi maipaliwanag, mapait, parang dugo. Alam naming darating na siya. Bandang hating gabi, may malalakas na kaluskos kaming narinig mula sa bubungan. Biglang nagsigawan ang mga bata, at kami naman ay mabilis na nagtipon-tipon sa sala. Ang mga bintana ay kumalabog na para bang may pumipilit pumasok. Nandito na siya, bulong ni Junjun, habang hawak ang isang buntot pag iniabot ni Kapedro. At biglang bumukas ang isang bintana, doon siya pumasok. Hindi na siya nagkunwari, hindi na siya nagbalat kayo. Ang aming dating katulong ay ngayon ay isang halimaw na nakakatindig ng balahibo. Ang kanyang balat ay nanlilisik, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pula, at ang kanyang mga ngipin ay mahaba at matalim na parang kutsilyo. Ang sigaw niya ay pumuno sa buong bahay, at para bang yumanig ang hangin sa lakas ng kanyang tinig. Sinubukan ninyong ilantad ako. Ngayon ay babawiin ko ang inyong buhay, sigaw niya habang papalapit. Agad naming ipinuwesto si Bunso sa likod ni nanay, at kaming magkakapatid ay hawak ang mga bawang at asin, handa sa kung anumang mangyari.
Tumakbo siya patungo kay tatay, ngunit agad itong sinalubong ng krus na gawa sa balete. Parang nasunog ang kanyang balat nang sumayad ang krus sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit at mabilis na umatras. Mga walang hiya kayo, sigaw niya, ngunit bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Sinamantala namin iyon. Si Junjun ay pumukol ng asin sa kanya at agad itong nagmarka sa kanyang balat, parang tinutusta ng apoy. Si tatay naman ay patuloy na inuusal ang mga dasal na iniwan ni Kapedro. Ako naman ay hawak ang langis na ipinahid ko sa sahig upang mag-iwan ng bilog na hindi siya basta-basta makatawid. Ngunit hindi siya basta sumusuko. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang sumugod muli. Sa bawat galaw niya, ramdam namin ang kanyang lakas, parang 10 tao ang kanyang puwersa. Hinampas niya ang mesa na agad na nabali, winasak niya ang pintuan na parang kahoy lamang na tuyong-tuyo. Ang ingay ng kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ninyo ako matatalo. Ako'y matagal nang nabubuhay at hindi kayo mga hamak na tao ang wawasak sa akin, bulalas niya. Ngunit hindi kami umatras. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko ang bili ni Kapedro, ang aswang ay natatalo hindi lang ng bawang, krus o dasal. Ang tunay na sandata ay tapang at pagkakaisa ng pamilya. Kaya't naghawak kamay kami, sabay-sabay na inuusal ang panalangin. Lalo naming pinagtibay ang loob namin kahit na nanginginig ang tuhod at lalamunan. Nang makakita ng pagkakataon, lumapit si tatay at itinulak ang krus sa kanyang dibdib. Napasigaw si Aling Rosa ng malakas, halos bumasag ng aming pandinig. Ngunit bago siya tuluyang mataboy, sinubukan pa niyang abutin si Liza. Ang kanyang mga kukoy halos dumikit sa mukha ng bunso naming kapatid. Ngunit bago pa man siya makadapo, mabilis na itinapon ni Junjun ang buntot pag-isa kanya. Tumama ito sa kanyang braso at agad siyang napaatras, halos natumba sa sakit. Sa puntong iyon, nagsimula siyang manghina. Ang kanyang balat ay nagbabalat, ang kanyang anyo ay bumabalik sa pagiging tao, ngunit maihalong dugo at sugat. Hindi na siya kasing tapang ng una. Hindi pwede, hindi kayo dapat manalo, bulong niya habang patuloy na umurong. Ngunit hindi namin siya tinigilan. Pinagtulungan namin siya, asin, bawang, langis, at panalangin. Hanggang sa huling sigaw niya, tumakbo siya palabas ng bahay, duguan, sugatan, at tila wala ng lakas. Naiwan kami humihingal, halos hindi makapaniwala na nakaligtas kami. Ang bahay ay wasak, basag ang mga bintana, sirang-sira ang mga gamit, at ang paligid ay amoy dugo at usok mula sa langis. Ngunit higit sa lahat, buo pa rin ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay kami laban sa nilalang na matagal nang nagkubli sa aming buhay. Ngunit kahit nawala siya sa gabing iyon, hindi namin alam kung tuluyan na ba siyang naglaho. Ang tanong na bumabagabag sa amin ay ito, babalik pa ba siya? Matapos ang bangungot na gabi ng aming labanan kay Aling Rosa, para bang unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming tahanan. Ngunit hindi agad iyon naging ganap na kapayapaan. Ang bawat isa sa amin ay may baon na sugat, hindi lamang sa katawan kundi sa isipan. Ang bahay ay wasak, mga sirang pinto, basag na bintana, mga kasangkapang nagkalat at halos hindi na magamit. Ngunit higit pa sa material na pinsala, ang alaala ng gabing iyon ay nananatili, parang isang pilat na hindi na mabubura sa aming mga alaala. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Hindi na namin kinailangang ikubli pa ang nangyari. Kami mismo ang nagpunta sa mga kapitbahay at ikinwento ang buong katotohanan na ang katulong na inakala nilang simpleng babae ay isa palang aswang. Sa una, marami ang hindi naniwala. May ilan pang nagsabing baka guni-guni lang namin o baka dala ng takot at mga alamat. Ngunit nang makita nila ang lagay ng aming bahay, ang mga bakas ng sugat sa sahig, ang mga marka ng bawang at asin, at ang mga sugat na iniwan kay tatay at kay Junjun, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw. Ilang matatanda sa baryo ang nagsabi na matagal na nilang napapansin ang kakaibang kilos ni Aling Rosa. May mga pagkakataong nakikita nila itong naglalakad sa gabi, o kaya ibumibili ng karne ng napakarami sa palengke. Ngunit dahil sa hiya o takot, hindi nila ito binigyang pansin. Ngayon, malinaw sa lahat, ang aming katulong ay hindi isang ordinaryong tao. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan muli kami ni Kapedro. Dinala niya ang ilan pang panlaban, mga anting-anting, bagong langis, at mga dasal na isasabit sa bawat sulok ng bahay. Maaaring hindi na siya bumalik, sabi niya. Malaki ang naging pinsala sa kanya.
Ngunit huwag kayong kampante. Ang mga nilalang na tulad niya ay bihira lang sumuko. Bilang pamilya, natutunan naming maging mas matatag. Sa halip na tuluyang mabuhay sa takot, nagpasya kaming magpatuloy sa aming normal na pamumuhay, ngunit may dagdag na pag-iingat. Lahat kami nagbabantay tuwing gabi. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang makiisa, naglagay ng mga bawang at asin sa kanilang mga bahay, at nagbabantay rin kung may mga kakaibang kilos na mangyayari. Ang takot na dulot ni Aling Rosa ay nagmistulang dahilan para magkaisa ang buong baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi maitatangging may mga gabi na nananaginip pa rin kami tungkol sa kanya. Minsan ay maririnig naming tila may kaluskos sa bubungan, o kaya ay may aninong dumadaan sa bintana. Kapag ganito, agad kaming nagsisindi ng kandila at sabay-sabay na nagdarasal. Hindi namin alam kung imahinasyon lamang iyon o kung talagang may mga pagkakataon na sinusubukan pa rin niyang bumalik. Isang buwan ang lumipas at unti-unting naghilom ang mga sugat, pati na rin ang aming takot. Ngunit nanatili ang mga aral na iniwan ng karanasang iyon. Una, natutunan namin na hindi dapat binabaliwala ang mga kakaibang palatandaan. Ang mga bulong, ang mga kwento ng matatanda, at ang mga bagay na akala namin ikatang isip lamang, lahat ng iyon ay may pinagmumulan. Pangalawa, natutunan namin na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay nasa pagkakaisa. Kung hindi kami naghawak kamay, kung hindi kami nagtulungan at nagpalakas ng loob sa isa't isa, baka isa na sa amin ang naging biktima. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung saan nagtungo si Aling Rosa. May ilan na nagsasabing nakita nila siyang sugatan, gumagala sa kabilang bayan, at balak muling bumalik kapag nakabawi ng lakas. Mayroon namang nagsasabing baka tuluyan na siyang naglaho o bumalik sa mga kasama niyang aswang. Ngunit para sa amin, sapat na ang katotohanang nailigtas namin ang aming pamilya. At kung sakali mang bumalik siya, handa na kaming muli. Madalas kong balikan sa aking isipan ang gabing iyon, ang sigaw niya, ang kanyang nagbagong anyo, at ang apoy ng tapang sa mga mata ng aking ama, ina, at mga kapatid. Nakakatakot ang aming naranasan, ngunit dala rin ito ang isang mahalagang alaala, na sa gitna ng dilim, ang pamilya at pananampalataya ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang kasamaan. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa lumang silid na tinuluyan ni Aling Rosa, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Naroon pa rin ang ilang bakas, mga gasgas sa dingding, mga marka sa sahig, at ang bigat ng alaala na para bang hindi kailanman mawawala. Ngunit imbes na matakot, itinuturing ko na itong paalala. Paalala na minsan, ang kasamaan ay maaaring nasa pinakamalapit na tao sa atin, nagkukubli sa likod ng isang ngiti o isang mabait na anyo. At paalala rin na anuman ang anyo ng dilim, kaya natin itong labanan, basta't magkasama at may pananalig. Sa huli, masasabi kong natapos ang isang kabanata ng aming buhay na punong-puno ng takot at kababalaghan. Ngunit higit pa roon, ito rin ay nag-iwan ng kwento ng katapangan at pagmamahala ng isang pamilya. At iyon ang hindi kailanman maaagaw ng kahit na sinong nilalang, gaano man siya kabangis o kakilabot. 4.